So hi guys, I want to share how insulin resistance works. So let us first go to what normally happens. Normally happens if you don't have insulin resistance. So when you eat your food, okay, during morning, your blood sugar rises. So tumataas ang blood sugar mo. And then your pancreas releases insulin. So, insulin is the key. So, we'll topic this later. And insulin helps move sugar from your blood into cells for energy. So, basically, insulin helps us to break your food and convert it into your energy. So, napakahalaga talaga na kumain ka ng meal mo. So, this usually happens, ang pinakamataas, ang peak ng insulin natin ay morning. Kaya, mostly, nire-require na kumain ng morning. Kasi, yan yung pinaka-sensitive ang ating insulin. So, ano naman ang mangyayari if you have insulin resistance? So, anong mangyayari pag meron kang insulin resistance? First, cell stops responding properly to insulin. So, dahil may insulin resistance ka, parang may nagbablock. May nagkunwari. This is your cell. And then, may nagbablock sa kanya, sa insulin. Kunwari, ito yung insulin mo. Yan. Kunwari, ito yung insulin mo. And then, may nagbablock dito sa cell. So, hindi magre-respond yung cell dito sa insulin mo. Kasi, may resistance nga. And then, if you have insulin resistance, sugar has harder time getting in your cell. Yun nga, mahihirapan na siyang pumunta dito. Kasi, may resistance siya dito. Parang may nagbablock. And, blood sugar stays high. Dahil nandito ang sugar, hindi siya makapasok dito. Naiipon sila dito. Yan, naipon-ipon. Hindi sila makapasok here. Kaya, tumataas ang inyong blood sugar. Well, normal lang naman to kapag bagong kain ka, but this is not normal pag kahit ang tagal mo nang kumain and then kumuha ka ng blood sugar, okay, mataas pa rin siya. That is not normal. So, you need to monitor yourself na. And then, letter D is pancreas makes more insulin to try fix problem. So, kapag nalaman ng katawan mo ang nangyayari dito, magre-react ngayon si pancreas. Pag nag-react si pancreas, syempre, sabihin niya may problem. So, i-fix niya ang problem. He will try to fix the problem. Kasi, i-compensate yan ng body mo. Over time, magiging mataas ang insulin. Plus, magiging mataas ang blood sugar. Dahil nga may resistance siya dito. Hindi siya makapasok pag nag-ipon-ipon silang ganyan. Hindi siya nako-convert sa energy. So, ano ba ang mangyayari kapag meron ka na yan? So, first, it can lead to weight gain. So, madalas, nang nagsanhi ng weight gain ay insulin resistance. And, yun, nakikita siya in your belly fat. Mas nag-i-increase ang ating belly fat. Nag-i-increase din ang fatigue mo.
every now and then. May cravings ka for carbs and sugar kasi nga, sasabihin ng cells mo na kailangan niya ng energy. And kapag nahihirapan na pumasok tong mga yan, magsasend yan ng signal na parang gusto ko pa ng maraming sugar para makakain ako. Knowing na hindi pala pumapasok yung sugars na ito. Naiipon lang siya. Kain ka ng kain, naiipon lang siya. Hindi siya pumapasok. So, parang nagkakaroon na ng maling signal. Okay? And then, it can lead, pag hindi siya nagamot over time, it can lead to pre-diabetes or type 2 DM. So, usually nakukuha ito sa sedentary life. Karamihan ng case is from sedentary life. So, ganito lang yan. Okay? Simple analogy. As you can see, sa ating notebook, saan yung ballpen ko? Yun. Insulin is the key para maintindihan lang natin. Cell is the locked door. Imagine the sugar is the person trying to get in. Kung hindi ka makapasok sa nakalock na pinto dahil wala kang susi, syempre, mas stranded ka sa labas. That's how your insulin resistance works. Yung mga sugar na stranded sa labas ng cell dahil walang insulin. So, ano bang gagawin para bumalik tayo sa matanggal yung insulin resistance natin or ma-reverse? So, wala dito. Usually, we go to the doctors and we ask for consultation about insulin resistance. Nagpapa-blood chem yan sila. And then, after ng blood chem, so dun na nila i-diagnose if you have insulin resistance. So usually, they will try to fix it to your diet, sleep, and exercise. Kasi nakukuha pa naman yan sa disiplina sa sarili bago sa gamutan. So, everyone else naman would like to have the natural way of healing than relying on medications. Okay, that's why. Bye! See you in next class.